Ibinalik ni Tyrone ang tingin kay Eliza. Hindi alam ni Eliza kung paano ipapaliwanag sa sarili na hindi niya inimbitahan si Nylon dito at hindi rin siya nagtangkang halikan si Nylon. Si Nylon ang biglang nag-take advantage sa kanya. Ngunit masyadong malakas ang aura na pinalalabas ni Tyrone kaya hindi siya naglakas loob na magbitaw ng salita. Bahagyang itinaas ni Tyrone ang kanyang kamay at pinunit ang mga papeles ng diborsyo. Ginawa kong gusto mo para tulungan ka. Kahit na umiiyak si Marcela, wala akong awa sa kanya at pinaalis ko siya sa aking mansyon. Ginawa kong lahat ng ito para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, sinamahan mo ko sa problema ko sa East Hill. Pero napatunayan mong isa kang double-faced woman. Hindi, gusto magsalita ni Eliza pero humarang si Tyrone. May gana ka pang magsalita? Si Tyrone, hindi man lang nagpakita ng takot si Nylon. Pagkatapos ay tinignan siya ni Tyrone sa paraang nakakababa sa kabila ng pagiging Major General ng bansa. Tinuring siya ni Tyrone na hindi gaanong mahalaga. Naglakas loob ka bang pumasok sa bahay ko? Galit na tanong ni Tyrone. Oo, anong gagawin mo? Bilang Major General ng bansa, kaya kong gawin ang anumang gusto kong gawin. Banyaga ka lang, akala mo ba makakatagal ka bilang presidente ng bansa ko? Lahat na nagrebelde laban sa North Hill ay magdurusa kasama mo. Ang iyong pangalan at ang kanilang mga pangalan ay hindi na maririnig sa kasaysayan ng North Hill. Pumalakpak at nanuya si Nylon. Parang nagre-recite ka ng tula. Hindi, sinasabi ko sa'yo. Kung anong mangyayari sa'yo sa loob ng ilang linggo, sabi ni Tyrone. Meron siyang napakatibay na plano para mapatalsik sa trono si Nylon. Ang North Hill ang kanyang bansa, dito siya ipinanganak. Paano niya pahintulutan ng isang dayuhan na patuloy na mamuno sa kanila? Kung mga haskang gumawa ng hakbang laban sa akin, hindi ako maaawa sa iyo. Ipapakain kong iyong laman sa mga gutom na leon at ang iyong mga buto sa mga agila. Hindi ka karapat-dapat na makipagtalo sa akin, Tyrone. Ako ang God of War, deklara ni Tyrone. At ako ang number 1 tao sa iyong bansa. Ikaw ay hindi gaanong mahalaga sa akin, sabi ni Nylon at lalo pang nanuya. Inagaw ni Nylon ang kanyang kapangyarihan nang siya ay papasok at dahil dito, pinaluhod niya ang lahat ng mga gwardya na nagbabantay sa bahay upang malaya siyang makapasok sa bahay. Dumating si Nylon kasamang mga 300 sundalo. Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin ng sinuman sa relasyon nila ni Eliza. Gusto niya si Eliza, mahal niya at mapapasakan niya siya. Sigurado siya doon. Titinan ko kung masasabi mo ito sa mga susunod na linggo. Umalis ka na sa bahay ko. Utos ni Tyrone. Kinatwiran niya na walang kwentang pakikipag-away kay Nylon. Sa ganang kanya, hindi pinilit ni Nylon si Eliza. Consent, walang halik at naniniwala rin siya na binigyan ni Eliza ng permisa si Nylon na pumunta dito. Ang sama ng loob niya kay Eliza. At kung hindi ako umalis, si Nylon ay nangahas kay Tyrone. Aagos ang dugo. Mariing kinuyom ni Tyrone ang kamao at tumawa si Nylon. Sa kanyang bagong natagpo ang kapangyarihan bilang Major General ng North Hill, hindi siya natakot. Meron siyang mahigit 30,000 sundalong nasa ilalim niya na nakakalat sa North Hill at palagi siyang makakapagpadala ng mga sundalo mula sa East Hill. Paano siya matatakot kay Tyrone? Nylon, please, umalis ka na. Alam mo namang hindi ko kayang tiisin ang karahasan, sabi ni Eliza. Kung meron mang pinaka-allergy si Eliza, ito ay karahasan. Kahit ano para sa'yo may woman. Malumanin ang umiti si Nylon kay Eliza at gusto nang lumayo, ngunit bigla siyang tumalikod kay Eliza. Kung nag-aalala ka na baka masaktan ka niya, hayaan mo kong ilayo ka. Umiling si Eliza at sinabing, huwag mo kong intindihin, umalis ka na. Tumingin si Nylon kay Tyrone at saka naglakad palapit sa kanya. Subukan mong pagbuhatan ako ng kamay mo. Paluluhurin kita at pakakainin kita ng damo. Banta ni Nylon. Gusto niyang ipahiya si Tyrone. Ipinikit ni Tyrone ang kanyang mga mata, ngunit hindi umimik. Natawa si Nylon at natawa. Parang natakot ka, Tyrone Aliman? Binuksan ni Tyrone ang kanyang mga mata at sinabi kay Eliza. Eliza, pinilit ba niyang halikan ka o pinayagan mo siyang halikan? Gusto lang niyang makasigurado. Nilingon ni Nylon si Eliza at hinintay ang kanyang tugon. Pinilit niya akong halikan, sagot ni Eliza. Pero please, huwag kayong gumawa ng gulo dito. Please, ayoko ng away. Ayaw ni Eliza na maging madugong lugar na ito. Nylon, sumusobra ka na. Sinubukan mong ipilit ang maruming labi mo sa babae ko 2 beses na.
Pagbabayarin kita, deklara ni Tyron. Galit na galit siya at nagiinit ang mukha niya sa sobrang galit. Tumawa si Nylon. Ordinary commoner ka lang, anong gagawin mo? Kahit na hinalikan ko si Alyssa, sigurado akong nag-e-enjoy siya kasi may tinatago siyang nararamdaman para sa akin. Sabi mo pagbabayaran ako ha? Kailan? Sa tingin ko sa susunod mong buhay. Ngayon, deklara ni Tyron at pinindot ang buton ng kanyang wristwatch. Paulit-ulit ito nagbigay ng ilang monotone na tunog at pagkatapos nito'y huminto ang mga labi ni Tyron at pumulupot sa isang matagumpay na ngiti. Ano ang sinusubukan mong gawin? Natawa si Nylon sa ginawa ni Tyron, ngunit may tumawag sa kanyang telepono at nakitang kapatid niya yon. Agad niya itong sinagot. Arnold, anong meron? Arnold ang pangalan ng kambal niya, ngunit bago pa man makapagsalita si Arnold, si Nylon ay nakarinig na mabibigat na paghinga mula sa kabilang dulo ng linya. Siya ay nag-alala at nagtanong kung may nagtataka at pag-aalala. Anong nangyayari? Kalahating bahagi ng ating mga sundalo ay nakaranas ng pagsabog ng bomba. Sa kanilang barracks, ang ating palasyo ay nasunog din. At ilang mga kakaibang lalaki ang umatake sa atin. Lahat ay tumatakas para sa kanilang buhay. At ako ay kasalukuyang tumatakbo para sa sarili ko. Ang bansay nasa kaguluhan. Sabi ni Arnold. Ano? Sigaw ni Nylon. Dahil tahimik ang kwarto, narinig ng lahat ng nasa kwartong sinabi ni Arnold. Agad na tumakbo palabas si Nylon upang tingnan kung anong maaari niyang gawin sa kalamidad na dumating sa kanyang sariling bansa. Tumakbo si Alyssa kay Tyron at tinanong, "Huwag mo sabihin na ikaw ang dahilan nun. Sino pa bang makakatake sa isang bansa kung hindi si Tyron Aliman?" Ngumisi siya. Nagiging misteryosong lalaking ito araw-araw. Paano magre-resulta ang pagpindot ng wristwatch sa isang pagsabog ng bomba sa ibang bansa? Napaisip si Alyssa habang nakatingin kay Tyron sa takot. Agad na naging matigas ang mukha ni Tyron. Bakit hindi mo siya napigilan na halikan ka? Hindi mo man lang nagawang itulak. May nararamdaman ka ba talaga sa kanya? Wala. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya napigilan. Sabi ni Alyssa na nakonsensya dahil hinayaan siyang halikan niya ni Nylon. Siya ang nagsabi kay Tyron na hiwalayan si Marcella, ngunit siyang humahalik sa ibang lalaki. Ito ba ang divorce paper? Tinuro niya ang papel na pinunit ni Tyron ilang minutong nakalipas. Oo, ginawa ko to para sa'yo. Ngunit ginantihan mo ko sa pamamagitan ng paghalik sa ibang lalaki. Sabi ni Tyron. Oh, I'm so sorry. Taimtim na pakiusap ni Alyssa. I'm sorry? Paano ko nakakasigurado na kung magtangka siyang halikan ka sa ibang pagkakataon, mapipigilan mo siya? Paano kung mauna siya na makipagtalik sa'yo? Magiging ganun ka rin ba kauto-uto sa paraan na gusto niya? Tanong ni Tyron. Parang hindi niya maintindihan kung bakit nawalan ng lakas ng loob si Alyssa na pigilan si Nylon sa paghalik sa kanya. Hindi niya magagawa yon, sabi ni Alyssa. Paano kung magawa niya? Kung may tinatago ka nararamdaman para sa kanya, sabihin mo lang, ani Tyron. Nasabi ko na sa inyo na hindi ko siya mahal. Bakit mo ba ginagawang mas komplikadong isyong ito? Kahit na humingi ako ng paumanhin, I'm really sorry. Halos madismaya na sabi ni Alyssa. Sa tingin mo ba sapat ng sorry para mahilom ang sakit na naramdaman ko? Paano kung inipit ka niya sa sahig at gustong makipagtalik sa'yo? Papayag ka ba? May magagawa ka ba? Humingi ng sagot si Tyron. Lumalakas ang tono ng boses niya. Hindi, napasigaw si Alyssa sa frustration. Paano ko nakakasigurado ha? Hindi mo man lang siya mapipigilang halikan ka pero sinasabi mong hindi mo siya mahal. Nagsisisi lang ako na pinilit mo kong hiwalayan ng ina ng mga anak ko. Ani Tyron. Ano ba talagang gusto mo? Wala naman tayong relasyon. Nagsisisi ako na hinalikan kong ibang lalaki. Matapos kong hilingin sa'yo na hiwalayan mong asawa mo, sabi ni Alyssa. Gusto lang malaman ni Tyron ang eksaktong dahilan kung bakit hindi niya mapigilan si Nylon na halikan siya. Gusto niyang makasigurado na hindi na maulit ang ganon na hinaharap. Ngunit hindi siya binibigyan si Alyssa ng eksaktong sagot. Kung wala tayo sa isang relasyon, bakit gusto mong hiwalayan ako, ang asawa ko noon? Hindi alam ni Alyssa ang sasabihin. Umiwas lang siya ng tingin. Dahil sa galit at sakit, sinabi ni Tyron, I hate you. Gulat na napatingin sa kanya si Alyssa. Talaga? Well, ayoko din sa'yo. Gusto ko si Nylon. Mabait siya sa akin. Hindi naman talaga sinasadya ni Tyron ang sinabi niya. Sinabi lang niya na kinamumuhian niya ito dahil sa inis. Sa totoo lang lagi siyang hinahanap-hanap ng puso niya. Nadurog ang puso niya sa sinabi nito. Dahil gentleman si Nylon, samantalang siya hindi, ganun ba? Ngumiti siya para pagtakpan ng masakit niyang titig at tumango.
Ang gentleman mong Nylon, ang general ngayon. Puntahan mo siya at magsama na kayo. Pagkatapos ay umupo si Tyron sa sandaling bumalik ang aking mga anak mula sa paaralan. Isasama ko sila sa akin. Maaari kang pumunta at mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kasama ang iyong gentleman. Total pareho kayo nagtaksil sa North Hill. Marangal na pinatong ni Tyron ang kanyang likod sa sofa at pinagkrus ang kanyang mga paa. Pinipilit niyang gawing blanko ang kanyang isipan ngunit ang pag-iisip na maaring tuluyang mahalikan ni Eliza si Nylon sa hinaharap ay nagpapahirap sa kanya. Hindi mo naman ilala yung bata, hindi ba? Tanong ni Eliza. Mukha ba ako nakikipagbiruan? Katatapos lang magsalita ni Tyron, bumukas ang pinto't lumabas ang mga bata. Nagtakbuhan ng mga bata patungo sa dalawa at niyakap sila bawat isa. Kamusta ang school? Tanong ni Eliza. Habang nakatayo maikli lang ang tugon ni Zachary, ngunit nagsimulang magkwento si Athena tungkol sa lahat na nangyari sa paaralan. Mula nang makarating sila sa paaralan hanggang sa umuwi sila. Bago niya natapos ang pagsasalaysay ng lahat na nangyayari sa paaralan, pumasok ng mga lalaki na iwan ng mga babae kasama ang dalawa. Nakinig sina Tyron at Eliza sa mga babae at nang matanto ni Eliza na hindi titigil ang mga babae sa pagkukwento, magalang siyang nagsalita. Paano kung pumunta na muna kayo sa kwarto niyo at maligo? Pupunta ako doon mamaya para tignan kayo. Tara na, busy yata si Eliza at Daddy. Mas naintindihan ni Aurora ang sitwasyon kaysa sa mga kapatid niya, kaya umalis siya kasama si Tina at Amethyst. Please, wag mo silang ilayo sa akin. I promise na hindi ko na ulit hahalikan si Nylon, sabi niya. Hindi niya kaya mag-isa dito. Mabilis niyang idinagdag. Naalala mo ba na may mission ako para mabawi nilang memory nila? Tumayo si Tyron at pinagmasdan siya. Ni ilang segundo pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad palabas. Tumakbo si Eliza papunta sa kanya at niyakap siya na biglang mula sa likuran. Tyron, ni minsan hindi mo sinabi sa akin na mahal mo ko. Kung gagawin mo ito, ang magpapasaya sa akin, sana lang mahal mo ko. Hindi kasi ako sigurado. Ako kasi mahal na mahal kita. Niyakap siya nito ng mahigpit. Gusto niyang makasama to habang buhay. Gayunpaman hindi umimik si Tyron, hindi makita ni Eliza ang kanyang ekspresyon upang malaman ang kanyang reaksyon sa kanyang sinabi. Nanatili ito sa kanya ng ilang sandali pagkatapos ay dahan-dahan niyang niluwagan ang katawan at umatras ng 2 hakbang palayo sa kanya. Humakbang pa si Tyron na parang naglalakad palayo pero napahinto siya bigla. Humarap siya sa kanya at tinanong, "Deserve ko bang pagmamahal mo?" "Syempre, deserve mo." Matalim na sagot ni Eliza, nakatingin sa kanya napakagwapong mukha. "Malupit ako at madali akong magalit. Naisip mo ba na karapat-dapat ako sa'yo?" Malumali na tanong ni Tyron. "Oo naman, wala akong pakialam sa kahinaan mo. Alam ko na lahat tungkol sa'yo. Madali kang magalit, nakakasira ng syudad ang galit mo. Malupit ka at ano pa, pero wala akong pakialam. Mahal kita, para sa kung sino ka, Tyron. At hindi mo masasabing hindi mo ako mahal. Hiniwalayan mong iyong asawa para sa akin," sabi ni Eliza. "Ang pag-ibig ay isang malakas na salita," sabi ni Tyron at lumapit sa kanya. "Hayaan mo ko siguraduhin na wala kang tunay na nararamdaman para sa iyong gentleman. Pagkatapos ay maaari kong ipagtapat ang aking damdamin para sa iyo," sabi niya. Tumalikod ang naklakad palabas. Lumabas si Eliza at tumakbo papunta sa kanya. Teka, halos palapit na si Tyron sa kanyang pintuan na marinig niya ang boses ni Eliza. Sumandal siya sa kotse at humalukip-kip na nagtataka kung anong gusto nito. "Saan ka pupunta ngayon?" "Sa bahay," may hinahong sagot niya. "Sa bahay? Bakit hindi ka manatili dito kasama ko? Tutal, hiwalay na kayo ng asawa mo," sabi ni Eliza. Niluwagan ni Tyron ang mga nakahalukip-kip na braso at nilagay ang mga kamay sa bulsa. "May importante akong aasikasuhin." "Sorry." Pumasok si Tyron sa kanyang sasakyan at umalis. Nalungkot si Eliza. Habang pinapanood siyang umalis, kung mahal mong isang tao, hindi dapat laging gusto mo siyang makasama. Naisip ni Eliza na ang paghihiwalay kay Marcel ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan, nagumugol na mas maraming oras sa kanya, ngunit sa totoo lang ay walang nagbago. Dahan-dahan siyang tumalikod at malungkot na naglakad papasok. Pagdating ni Tyron sa bahay, sumagi sa isip niyang alaala ni Marcela kung paano pag-iyak nito nang sabihin nito sa kanya na pirmahan ang divorce papers. Hindi siya natuwa dito, bagaman siya ay nag-alinlangan tungkol kay Marcela bilang tunay na ina ng mga bata. Ngunit, hindi siya sigurado na si Eliza ang ina. Sa totoo lang, gusto niyang tanggalin ang 2 babae sa buhay niya. Kung tungkol kay Marcela, hindi niya ito minahal, at tungkol kay Eliza, pinananatili lang niya ito sa bahay na iyon upang makita kung matutulungan niya ang kanyang mga anak na mabawi ang kanilang memorya. Meron nga siyang special at malambot na lugar para kay Eliza. Ngunit matatawag bang pag-ibig yon?
Bakit nga ba ang dalawang magkapatid ay nai-inlove pa sa kanya? Sinumpa ba siya o pinapuran siya? Tumingin si Tyrone sa malaking sala at bumuntong hininga. Tahimik ang buong mansyon dahil siya lang ang nandoon. Pagkatapos pumasok siya sa kanyang kwarto at bumalik sa sala na may dalang panulat at libro. Inilagay niya ang libro sa upuan at binuksan ang unang blankong pahina. Pagkatapos ay nagsulat siya. Mahal na North Hill, sobrang pagmamahal ko sa'yo, hindi tulad ng ibang miyembro ng angkan ko na duwag na tumakas at hindi ka kayang ipaglaban. Nandito ako para ipaglaban ka, tulungan ka mabawi ang iyong kalayaan. Tapos bumuntong hininga siya. Ito ang kanyang unang layunin at nagsusumikap siya para dito. Naagaw na niya ang East Hill. Si Benji diniklarang hari ng East Hill kahapon lang ng gabi. Kung iniisip ni Nylon na kaya niyang pamunuan ng isang dayuhang bansa, patunayan niya sa kanya na kaya niya ring gawin ng isang dayuhan na mamuno sa kanyang bansa. Tumawag si Tyrone kay Benji at nang sumagot ito, tinanong niya ito, nahanap mo na ba ang kambal na kapatid ni Nylon? Hindi sir, pero nagsusumikap kami. Malapit na siyang matagpuan, magalang na tugon ni Benji. Mabuti, kamusta dyan? Nagmamatigas bang mga nakakatanda sa kanila? Tanong ni Tyrone. Kinulong kong marami nagsasabing matigas ang ulo. Ang iba'y natatakot sa akin at ngayon ay napapasakop sa aking pamumuno. Ako ay naghahari ng may kamay na bakal sir, sagot ni Benji. Mabuti, balitaan mo ko palagi, sabi niya. Sure sir, sabi ni Benji at binaba ni Tyrone ng tawag. Pagkatapos binaba niyang kanyang telepono ay binuksan ng pangalawang blankong pahina ng libro. Nagsulat siya. Dear Marcella, kapag nalaman kong niloloko mo ko ng mga batay hindi sayo at kung ginawa mo na mawala ang aking alaala, pati ang alaala ng mga bata, puputulin kong iyong dibdib at susunugin ang iyong mga baga. Ikaw ay nasa lupa ngunit mabuhay na parang patay na tao. Ang iyong pagdurusa higit pa sa mga nasa impyerno. Ito'y sinisiguro ko sa'yo. Sa ikalawang talata, sinulat niya, ngunit kung ikaw ay tunay na inosente, gaya ng lagi kong hula, pagkatapos ay luluhod ako sa harap mo, yuyuko sa lupa, hihingi ako ng tawad at gagawin kitang babae ko, magpakailanman. Ito ay pinapangako ko. Gusto niyang isulat ang tungkol kay Alyssa, ngunit hindi niya magawa. Sinubukan niya, ngunit wala siyang maisip, kaya't sinara niyang libro, tinago ito nang mabuti sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay pumunta siya sa bakuran niya na may dalang inumin. Humiga siya sa sofa at inilagay ang bote ng alak sa tabi niya. Nakasuot lang siya ng maiksit medyo fit na shorts. Wala siyang suot na pang-ibaba. Siya ay humihigop ng inumin at tumitingin sa mga pool sa harap niya. Ang mga bulaklak, ang kanyang mga leon at lahat ng iba pang magagandang bagay. Sa likod ng bahay, minsan mabuti na alisin ang lahat sa iyong buhay. Gumugugol ng ilang oras na mag-isa at refresh ang iyong kaluluwa. Ito mismong ginagawa ni Tyrone Aliman. Umihip ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan at sobrang sariwa ang kanyang pakiramdam. Unti-unti niyang hinihigop ang inuming nakakalasing. Sinusubukan niya pigilan ang kanyang puso na isipin si Alyssa, ngunit sa huli nananalo ang kanyang puso. Bumungad sa kanyang imahe ni Alyssa at sinamba siya ito. Minahal niyang lahat tungkol sa kanya sa kabila ng katotohanan na pinagkanulo niya ang North Hill at pinagbili siya kay Nylon. Lihim pa rin niyang sinasamba siya. Nangyakapin siya ni Alyssa nung isang oras siyang naglalakad palabas ng bahay, sumaya siya para itong isang patak ng kasiyahan na bumabagsak sa kanyang kaluluwa. Ayaw niyang bawiin niyang yakap niya. Nang tuluyan itong inilayo ang katawan nito sa kanya, nakaramdam siya ng tuyo at walang laman. Pakaramdam niya'y disyerto siya. Tumalo sa tuwa ang puso niya na marinig niya si Alyssa na tumatakbo palapit sa kanya nung papasok na sana siya sa sasakyan niya. Pero kailangan niyang umarte na parang wala itong halaga sa kanya dahil gusto niya talaga. Wala itong halaga sa kanya. Ito ang gusto ng isip niya pero para bang iba ang gusto ng puso niya. Gusto ng puso niya si Alyssa. Masyadong delikadong pag-ibig. Ayaw niyang umibig kahit kanino. Na-in-love na siya sa kanyang first love. Sa kanyang yumaong asawa at nauwi sa isang kapahamakan. Nadurog ang puso niya hanggang kailaliman nito. Hindi man lang niya nagawang ibuhos ang galit sa sino man noon dahil patay na nagtaksil sa kanya. Umupo siya ng tuwid at mas lalo pang umiinom dahil naiisip niya ang kanyang yumaong asawa. Ang nagtaksil sa kanya at sumira sa kanyang puso. Minahal niya ito sa kabila ng katotohanang hindi niya kayang magbuntis para sa kanya. Ngunit niloloko siya nito sa ibang lalaki. Kahit na mahigit 8 taon nang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawa, masakit pa rin. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang ibaon ang kanyang sarili sa mga trabaho dahil kapag gusto niya mapag-isa, maaaring bumalik ang kanyang isipan kung anong naging sanhi ng malalim na peklat na nararanasan ng kanyang puso. Naramdaman niya na naghihilom ang mga peklat, ngunit ang peklat na idinulot sa kanya ng kanyang yumaong asawa ay tila hindi na maghihilom. Masakit, sobrang sakit.
Uminom siya ng uminom hanggang sa bumigat ang kanyang mga mata. Gusto niyang kalimutan muna ang kanyang kalungkutan sa ngayon at mawala ang mga ito sa pag-iinom saka bumalik ang kanyang isip kay Alyssa. Ang babaeng misteryosong may kapangyarihang aliwin siya kaya kinuha niyang phone niya dahil lasing na siya. Hinanap niyang number ni Alyssa at akala niya dial niya ang number nito nang magsalitang nasa kabilang dulo. Sabi niya sa phone, "Lasing ako, please pumunta ka dito." "Tyrone, nasan ka?" Ang boses ay hindi katulad ng kay Alyssa. Bagaman ito ay isang babae, binaba niyang tawag na hindi sumasagot at nahulog ang telepono sa kanyang kamay. Halos hindi na niya maramdaman ang anumang bagay sa paligid niya. Paano kung dumating ang maling tawag niya? Dahil sa lasing na siya, nagawa niyang kunin ang phone niya tapos pilit niyang hinanap ang number ni Alyssa at tinawagan ito. Umaasa siyang number ni Alyssa ang denial niya. Sinagot niyang tawag at nagsalita na sa kabilang linya. "Tyrone, ano yon?" Nakilala niyang boses ni Alyssa sabay sabing, "May woman, may woman." "Tyrone, anong problema? Nasaan ka?" "I love," natatawang sabi ni Tyrone. "Anong mali sa kanya?" Ano kayang sasabihin niya? "Ayoko ng ibang babae bukod sa'yo." "Ikaw lang ang makakapagpagaling sa akin." Nataranta si Alyssa sa sinabi ni Tyrone. "Nasaan ka? Anong nangyayari?" Nalaglag tuloy ang telepono sa kamay ni Tyrone. Wala na siyang lakas para kunin ulit ang telepono. Uminom ulit siya at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang minuto, isang boses ng babaeng sumisigaw sa paligid ng bahay. "Tyrone! Tyrone!" Si Alyssa yon. Hinahanap niya sa bawat kwarto si Tyrone, ngunit hindi niya ito makita. Bumukas ang pinto ng sala at dumiretso sa likod ng bahay. Ang isa pang babae. Itong babaeng ito ay si Marcella. Natigilan siya nang makitang isang bote ng alcoholic drink sa tabi ni Tyrone. Plus, wala pa siyang malay. "Wala akong ginawa sa'yo. Pinilit mo akong pirmahan ng divorce papers." Halatang sumagi sa isip mo si Alyssa. "Ako na bang talo dito?" Naisip na sabi ni Marcel at kaagad na tumawag kay Nylon. Misang sumagot si Nylon, sinabi niya, "Kung ihahatid ko sa iyong kaaway, anong ibibigay mo sa akin bilang kapalit?" "Kahit anong hilingin mo," sagot ni Nylon. "Kahit ano, di ba?" "Oo, kahit ano." "Good." Ang kalaban mo'y nasa likod ng bahay niya. Nakahiga at walang malay. Lasing siya. Wika ni Marcella. "Pupunta ako doon kasama 1,000 sundalo sa loob ng 30 segundo. Deklara ni Nylon. Ano kayang mangyayari ngayong pinagkanulo ni Marcella si Tyrone sa mga kaaway? Ano kayang malalaman ni Tyrone na lubhang ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.